Dito sa dulo, sa itaas, mayroon pong square na naka-engrave din. Ayon sa libro na ating ginagamit, dito raw nakabaon ang treasure sa ilalim kasi ang batong ito ay mayroon pong butas sa gitna. Itong letter G, yan. Letter G, at ang mababasa po natin dito ay yan, letter G, treasure on this spot 10 feet down. Hello guys, welcome back sa ating YouTube channel. Sa video po natin ngayon ay mag-e-explore po tayo at mayroon po tayong ipapakita sa inyo at gusto ko ring ipaliwanag ito at ang gagamitin po natin na pagpapaliwanag ay yun pong libro na ating ginagamit mula sa labas ng bansa. At kung mapapansin niyo po sa ating video ngayon, nandito po tayo sa maliit na sapa, hindi siya gaano kalakihan itong sapa na to, itong tubig na to. At sa tubig na ito or sa sapa na ito mga kaibigan ay mayroon pong isang malaking bato na mayroon pong marker or mayroon pong sign. Puntahan muna natin para makita ninyo. Siguro magtataka kayo bakit yung kamay ko ay parang nagsisenyas. Ang gamit kasi natin ngayon ay isang drone at hindi cellphone yung pagkuha natin sa video. Kaya kamay lang ang ginagamit natin katulad nito. Yan. Sinisinyasan lang natin yung ating drone. Ang DJI Neo 2. Kung mapapansin nyo po, ito, kung makikita nyo dyan sa video, mamaya ipapakita ko sa inyo, gagamitin natin itong cellphone natin para makuha yung naka-engrave na sign dito sa may bato. Dito sa malaking bato, mayroon pong isang X na marker. Teka lang. Dito may X na marker. Naka-engrave sa bato na to. Ito. At dito sa dulo, sa itaas, mayroon pong square na naka-engrave din. At dito sa baba na dulo ng isang guhit sa X ay mayroon pong heart. At mula dito sa tinayuan natin, baba muna. Mula dito sa tinayuan natin mga kaibigan, patungo doon sa itaas, sa may east side, mayroon po isang marker para siyang pansyon or parang kabaong. Sabi ko na X, ito. Malaking X na naka-engrave sa bato. Yan. Saka ito. At ito at dito sa ibabaw niya yan ay naka-engrave din na square. At dito naman banda ay may naka-engrave na heart. Kung dito ka sa personal, mapapansin mo talaga na heart yan, mga katiits. Pero itong X, malalim siya. Yan, nasa 2 inches yung kanyang lalim. Yung naka-engrave. Yan, malaking X talaga siya. So, papakita natin. Yan, malaking X. At kung mapapansin nyo po, ang batong ito medyo may kalakihan at doon sa kanyang harapan, doon sa baba, yan, puntahan natin para makita ninyo. Ito, may malaki ring bato. Ito. Yan. Na parang hugis puso ang kanyang hugis. At mula dito sa X na bato, kung aakyat tayo doon sa may east side, ay
makikita po natin yung isang bato na parang kabaong. Nandito na tayo sa sinasabi ko na isang bato na parang kabaong o parang pansyon. Eto siya. Lipat muna natin ang drone. Yan. Kung mapapansin nyo po, para talaga siyang para siyang pansyon. Eto. Para siyang pansyon na malaki. Parang sinadya talaga siyang gawin para gawing palatandaan. Pero ang duda ko dito ay ito po ay may laman. Palayo muna natin ang drone. Ito. Kung dito ka sa personal, kung dito ka sa personal, talagang siya parang living talaga na yang ewan ko lang sa Tagalog kung ano talaga yung tamang tawag. Pero sa amin kasi sa Bisaya tinatawag itong pansyon or kabaong, parang kabaong. Pero ang kaibahan lang niya kasi yung kabaong kasi may po sa itaas. Parang pabundok. Ito, flat talaga siya. At dito sa gitna, ito. Taas muna natin yung drone. Ito sa gitna, dito, may butas siya. At ayon po sa libro na ating ginagamit, kapag ganito yung mga palatandaan, katulad nito, square talaga siya. Kapag ganito at may butas sa gitna, ang kahulugan niyan ay treasure under nasa 10 feet ang kanyang lalim. So ganyan po ang kanyang kahulugan. Mamaya pag uwi natin sa bahay, i-explain ko sa inyo para makita nyo at maintindihan kung ano ho yung sinasabi ko. Okay, nakauwi na po tayo dito sa bahay at ito ho yung sinabi ko kanina na i-interpreta po natin yung mga sign, mga marker na nakita natin kanina doon sa may sapa at ang gagamitin po natin ay itong libro na mula sa ibang bansa. Itong libro na to ay mula mismo sa ibang bansa. Ewan ko lang kung makita dyan. Ito. Yan. Yan. Ito ho yung gagamitin natin. At ipapaliwanag ko sa inyo kung ano talaga ang mga kahulugan. Medyo madumi yung kamay ko kasi hindi pa ako nakapagligo dahil bagong dating lang po tayo. So ito, panoorin nyo po yung full video para malaman nyo at maintindihan yung aking mga sinasabi at ang aking ibig sabihin doon sa mga marker na nakita natin doon sa may tubig. Ang area na yon ay hindi po sa atin. Kung mapapansin po natin dito sa page 9.75 sa libro ay mayroon pong mga X sign or marker na makikita natin dito. Katulad nito. Yan. Kapag ganitong X makikita natin sa area, ang kahulugan niyan ay landmark, treasure on site. Yung nakita natin sa tubig o sa may sapa, ang kahulugan nun ay landmark. Pero may ibang direksyon. Hindi na po siya treasure on site or treasure in site. On site pala. Hindi na kasi doon sa dulo niya, kung napansin nyo yung paliwanag ko kanina, mayroon po siyang heart dito banda
at dito sa kaliwa mayroon pong square. So kung napanood nyo po yung full video, in-explain ko naman doon na yung square na bato, yung parang kabaong, ay nandun talaga yung posibleng nandun yung treasure, ayon na rin sa mga marker na nakita natin. At ito yon, X, landmark treasure on site. Ang ibang X kapag ganito ay ganyan po ang kahulugan. Yan, tree tied around by wire, one end pointing at any direction. Ang ibang X naman ay mayroong ganito, at ang iba naman ay mayroong ganito, at ang iba ay X pero yung dulo ay parang mga arrow. At kung ganito naman yung makikita ninyo, madalas ito ay nakabaon or nasa ilalim ng lupa. Ang kahulugan niyan ay treasure. There is the object, mga kaibigan. So yan po yung mga kahulugan niya. Ngayon, yung sinabi ko sa inyo na bato na hindi pala bato, yung square, bato nga, posibleng bato, posibleng semento. Ito rin yung kahulugan niya, yung letter H. Yan, dito sa letter H, ang mababasa natin ay ganito: hole drill in the top of the rock means deposit inside or deposit under. Also, the enclosed treasure symbol can be seen on the left hand side of the rock. So ang kahulugan nun, kapag ganito siya forma, or katulad nung nakita ninyo sa video, tapos may butas sa gitna na binutas or nakadrill, so ang kahulugan treasure inside or treasure under. Ang ibang marker naman na katulad nun ay ganito ang ating makikita. Ang kahulugan niya ay 10 feet below. Pause muna natin kasi hahanapin ko. Okay, ito yung sinabi ko, itong letter G. Yan, letter G, at ang mababasa po natin dito ay yan, letter G, treasure on this spot 10 feet down. So ibig sabihin yung treasure ay nasa ilalim ng batong iyon na ganito, kasi ang butas kasi ay nasa gitna katulad nito, at yung forma niya ay katulad talaga nito. Yan, kanyang kahulugan ay 10 feet down. Ayon po sa libro, hindi po ayon sa sarili kong interpretasyon. Ayon po sa libro na ating ginagamit ngayon.